Bilang Pangulo ng Estados Unidos, agad niyang pinatunayan ang kanyang determinasyon na ipatupad ang mga pangunahing pangakong binitiwan sa kanyang kampanya. Ang unang araw ng kanyang panunungkulan ay nagbigay diin sa mga pulisiya at hakbang na layuning paigtingin ang seguridad ng bansa, palakasin ang ekonomiya at baligtarin ang mga pulisya ng nakaraang administrasyon na hindi umano pabor sa Amerika. Isa sa mga unang hakbang na ginawa ni Trump ay ang pagpapadala ng mga tropa sa timog na hangganan ng Estados Unidos at Mexico. Agad niyang inatasan ng mga sundalo na palakasin ang seguridad sa lugar upang masugpo ang patuloy na pagdagsa ng ilegal na imigrante. Ayon kay Trump, mahalagang gawing pangunahing layunin ng kanyang administrasyon ang protektahan ng mga mamamayang Amerikano mula sa mga banta na dulot ng hindi autorisadong pagpasok ng mga tao sa bansa. Sa kanyang pahayag, binigyang diin niya na ang hangganan ay hindi lamang pisikal na depensa, kundi simbolo rin ng soberanya ng Estados Unidos. Kasabay nito, isa pang kontrobersyal na desisyon ang kanyang isinagawa, ang pagkansela ng mga itinakdang target para sa paggamit ng mga dekuryenteng sasakyan. Ayon kay Trump, ang mga layuning ito ay naglalagay ng hindi makatarungang presyon sa industriya ng enerhiya ng bansa at sa karaniwang mamamayan. Bilang bahagi ng kanyang pagtuon sa tradisyonal na enerhiya, nais niyang iprioridad ang lokal na produksyon ng langis at gas upang mapanatili ang energy independence ng Amerika. Para sa kanya, ang pagtutok sa renewable energy ay maaaring magdulot ng mas mataas na gastusin na hindi praktikal para sa ekonomiya ng bansa. Hindi rin nagtagal ay nagdeklara si Trump ng opisyal na pulisiya ng pamahalaan na kumikilala lamang sa dalawang kasarian, lalaki at babae. Ang hakbang na ito ay naging sentro ng matinding debate, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa karapatan ng LGBTQ+ community. Ayon sa administrasyon ni Trump, layunin nitong ipatupad ang tradisyonal na definisyon ng kasarian upang mas malinaw na maipatupad ang mga batas na may kaugnayan dito. Ang kanyang paninindigan ay nag-ugat mula sa kanyang paniniwalang dapat bumalik ang lipunan sa mga batayang prinsipyong moral at biolohikal. Bukod dito, agad na nagsagawa si Trump ng mga executive orders upang baliktarin ang mga patakarang ipinatupad ni Joe Biden. Kabilang dito ang pag-alis ng Estados Unidos mula sa Paris Climate Agreement, isang kasunduang internasyonal na layuning tugunan ng issue ng climate change. Para kay Trump, ang naturang kasunduan ay hindi patas sa Amerika at nagdudulot lamang ng karagdagang pabigat sa industriya ng enerhiya. Sa kanyang pananaw, ang pagtutok sa sariling ekonomiya at produksyon ay mas mahalaga kaysa sa pag-anib sa mga kasunduang maaaring magpahina sa kakayahan ng bansa. Bilang huling hakbang sa kanyang unang araw, ipinahayag din ni Trump ang pagpapataw ng mas mataas na taripa sa mga inaangkat na produkto. Ang desisyong ito ay bahagi ng kanyang America First na advokasya na naglalayong protektahan ang lokal na industriya laban sa kompetisyong dayuhan. Ayon kay Trump, ang mga taripang ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga negosyong Amerikano na umunlad at makalikha ng mas maraming trabaho para sa mga mamamayan. Ang unang araw ng pamumuno ni Donald Trump ay nagpakita ng kanyang matatag na paninindigan na gawing sentro ng kanyang administrasyon ang mga interes ng Amerika. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagdulot din ng iba't ibang reaksyon mula sa iba't ibang sektor, parehong sa loob at labas ng bansa. Sa kabila ng kontrobersya, malinaw na inilatag ni Trump ang pundasyon ng kanyang ikalawang termino bilang Pangulo na puno ng hamon, oportunidad at pagbabago. Ang pagbabalik ni Donald Trump sa White House ay nagdala ng panibagong direksyon para sa ekonomiya at enerhiya ng Estados Unidos. Ang kanyang mga plano ay nakatuon sa pagpapalakas ng lokal na produksyon, pagbabawas ng pag-asa sa mga dayuhang kalakal, at pagpapagaan ng pasanin ng mamamayan sa usapin ng buwis at enerhiya. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, muling binibigyang diin ni Trump ang kanyang America First na prinsipyo. Isa sa mga pangunahing hakbang na inihayag ni Trump ay ang pagpapalakas ng domestic oil production. Layunin niyang pataasin ang produksyon ng langis sa loob ng bansa upang makamit ang tinatawag na energy independence. Ayon kay Trump, mahalagang hindi umasa ang Amerika sa mga dayuhang pinagkukunan ng langis, lalo na't nananatili ang mataas na tensyon sa pandaigdigang merkado ng enerhiya.
Sa pagtutok sa lokal na produksyon, binibigyang prioridad niya ang pagbibigay ng mas maraming oportunidad sa industriya ng langis at gas sa Amerika. Bilang karagdagan, plano rin ni Trump na magdeklara ng National Energy Emergency upang mabilis na mapababa ang presyo ng langis at kuryente. Ang hakbang na ito ay naglalayong tugunan ang lumalaking suliranin sa pagtaas ng gastusin sa enerhiya na nagdudulot ng malaking epekto sa karaniwang mamamayan. Sa ilalim ng deklarasyong ito, maaaring gamitin ng pamahalaan ang mga reserba ng langis at magpatupad ng mga polisiya upang mapigilan ang hindi makatarungang pagtaas ng presyo. Bukod sa mga hakbang sa enerhiya, ipinanukala rin ni Trump ang pagpapatupad ng sweeping tariffs o malawakang taripa sa mga inaangkat na produkto. Ang hakbang na ito ay isang estratehiya upang protektahan ang lokal na industriya mula sa kompetisyon ng murang dayuhang kalakal. Sa kanyang pananaw, ang pagprotekta sa mga manggagawang Amerikano at negosyo ay susi sa pagbangon ng ekonomiya ng bansa. Pinaniniwalaan niyang sa pamamagitan ng taripa, mas makakalikha ang Amerika ng mga trabaho at mapapalakas ang mga lokal na industriya. Isa pang aspeto ng kanyang plano ay ang pagbawas ng pondo para sa social welfare programs. Ang layunin nito ay upang mabawasan ang gastusin ng pamahalaan at mas maglaan ng pondo sa mga proyektong pang-ekonomiya. Bagamat kontrobersyal, ipinapahayag ni Trump na ang mga programang ito ay nagdudulot ng dependency at hindi nagbibigay ng insentibo para sa mga tao na maghanap ng trabaho. Para sa kanya, mas mainam na ang pondo ay gamitin sa mga inisyatibong magbibigay ng pangmatagalang benepisyo sa ekonomiya. Higit pa rito, bahagi ng plano ni Trump ang pagpapalawig ng 2017 tax cuts na kanyang ipinatupad noong unang termino. Ang hakbang na ito ay naglalayong magbigay ng mas mababang buwis para sa mga negosyo at individual na maaaring humikayat ng mas maraming investments at magdulot ng paglago sa ekonomiya. Ang pagpapalawig ng tax cuts ay isang mahalagang bahagi ng kanyang agenda upang patuloy na palakasin ang kalakalan at kita ng mga Amerikano. Sa kabuuan, ang mga plano ni Donald Trump sa ekonomiya at enerhiya ay nagpapakita ng kanyang layunin na gawing mas malaya ang Amerika sa mga pandaigdigang impluensya habang pinapabuti ang kalagayan ng ekonomiya sa lokal na antas. Bagamat puno ng kontrobersya at pagtutol mula sa ilang sektor, nananatili siyang matatag sa paniniwalang ang mga hakbang na ito ay magdadala ng tunay na kaunlaran para sa bansa. Isa sa mga pangunahing agenda ng Administrasyong Trump ay ang mahigpit na pagpapatupad ng mga patakaran sa imigrasyon. Sa kanyang pagbabalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, muling binigyang diin ni Donald Trump ang pangangailangan ng isang mas mahigpit at mas organisadong sistema ng imigrasyon upang masiguro ang seguridad ng bansa at protektahan ang mga mamamayan nito. Isa sa mga kontrobersyal na plano ni Trump ay ang pagpapahinto ng legal entry sa southern border ng Estados Unidos. Layunin nitong itigil ang pagpasok ng mga legal na imigrante sa hangganan ng Mexico bilang bahagi ng mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon. Ayon sa kanya, ang hakbang na ito ay kailangang gawin upang matigil ang mga sinasamantalang legal na loopholes ng mga dayuhang nais makapasok sa bansa. Para kay Trump, ang pagbawas ng legal entry ay makakatulong upang mapabilis ang proseso ng pagsusuri sa mga aplikante at masiguro na ang mga pumapasok sa bansa ay tumutupad sa mga tamang regulasyon. Kasabay nito, plano rin niyang paigtingin ang deportasyon ng milyon-milyong undocumented immigrants na may kriminal na record na kanyang tinawag na criminal aliens. Sa pamamagitan ng mas malawak na koordinasyon sa mga ahensya ng imigrasyon, nais niyang alisin ang mga individual na itinuturing na banta sa kaligtasan ng mga mamamayan. Sa kanyang pananaw, ang pagbibigay prioridad sa deportasyon ng mga kriminal ay isang mahalagang hakbang upang mas mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa loob ng bansa. Isa pang bahagi ng kanyang plano ay ang pagtatapos ng birthright citizenship, isang polisiya na automatikong nagbibigay ng pagkamamamayan sa mga sanggol na ipinanganak sa teritoryo ng Estados Unidos, kahit na ang kanilang mga magulang ay undocumented immigrants. Ayon kay Trump, ang polisiya ay matagal nang ginagamit bilang paraan ng pag-abuso sa sistema ng imigrasyon ng Amerika. Ang pagwawakas nito ay bahagi ng kanyang layunin na baguhin ang sistema upang masiguro na ang pagkamamamayan ay isang pribilehiyong nakabase sa legalidad.
Sa pagpapalakas ng seguridad ng hangganan, nakatakdang maglaan si Trump ng karagdagang pondo at tauhan upang higit pang mapatatag ang border security. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, mas maraming kagamitan at tauhan ang inaasahang maidaragdag upang masigurong hindi lamang ilegal na imigrasyon ang mababawasan kundi pati na rin ang pagpupuslit ng droga at armas sa mga hangganan ng bansa. Para kay Trump, ang seguridad ng hangganan ay isang kritikal na aspeto ng pambansang seguridad. Bukod dito, plano rin niyang gamitin ang National Guard upang tumulong sa pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon. Ang partisipasyon ng National Guard ay naglalayong magbigay ng dagdag na suporta sa mga ahensya tulad ng Immigration and Customs Enforcement (ICE) at Customs and Border Protection (CBP). Sa ganitong paraan, mas magiging epektibo ang mga hakbang laban sa ilegal na imigrasyon at mas madali ring maipapatupad ang mga batas na may kaugnayan dito. Ang mga patakaran sa imigrasyon ng Administrasyong Trump ay sumasalamin sa kanyang determinasyong protektahan ang integridad ng hangganan ng Estados Unidos. Bagamat ang mga ito ay nakatanggap ng matinding kritisismo mula sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao at iba't ibang sektor, malinaw na nananatili siyang matatag sa kanyang layunin na gawing mas maayos, mahigpit at organisado ang sistema ng imigrasyon ng bansa. Sa kanyang pagbabalik bilang Pangulo ng Estados Unidos, muling binigyang pansin ni Donald Trump ang pagpapalakas ng ugnayang panlabas na nakabatay sa prinsipyo ng America First. Ang kanyang mga inisyatiba ay nakatuon sa pagtataguyod ng interes ng Amerika sa pandaigdigang entablado, pagrepaso sa mga kasunduang internasyonal, at pagpapalakas ng relasyon sa mga tradisyonal na kaalyado habang binabawasan ang pag-asa sa mga bansang itinuturing na karibal. Isa sa mga pinakakontrobersyal na plano ni Trump ay ang muling pag-angkin sa Panama Canal na kanyang inilarawan bilang isang mahalagang asset na dapat bumalik sa kontrol ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang pagbawi sa kanal ay bahagi ng isang mas malawak na layunin upang palawakin ang impluwensya ng Amerika sa pandaigdigang kalakalan at transportasyon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa mga bansang naapektuhan at nagbigay daan sa mas mataas na tensyon sa rehiyong Latin America. Kasabay nito, muling itinuon ni Trump ang kanyang pansin sa pagpapalakas ng America First Foreign Policy. Ang pangunahing layunin ng patakarang ito ay alisin ang Estados Unidos mula sa mga kasunduang hindi pabor sa bansa at tiyakin na ang anumang pakikipag-ugnayan nito sa ibang mga bansa ay nagdudulot ng direktang benepisyo para sa mga Amerikano. Para kay Trump, ang globalisasyon ay nagdulot ng kawalan ng balanse sa ekonomiya ng Amerika, kaya't mahalagang ituon ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa mga interes ng sariling bansa. Layunin din ng Administrasyong Trump na magkaroon ng strategic independence mula sa China, na itinuturing niyang pangunahing kalaban ng Amerika sa ekonomiya at teknolohiya. Ang hakbang na ito ay naglalayong bawasan ang pag-asa ng Amerika sa mga produktong Chino at pasiglahin ang lokal na produksyon sa sektor ng teknolohiya. Bukod dito, pinaplano niyang palawakin ang pagsisiyasat sa mga negosyong may kaugnayan sa China upang mapigilan ang anumang uri ng economic espionage na maaaring magdulot ng panganib sa seguridad ng bansa. Sa kabila ng kanyang maingat na pakikitungo sa mga bansang itinuturing na karibal, nais rin ni Trump na palakasin ang relasyon ng Amerika sa mga tradisyonal nitong kaalyado tulad ng mga bansang kasapi sa NATO. Ang pagpapalakas ng ugnayan sa mga kaalyado ay itinuturing niyang mahalaga upang mapanatili ang global na seguridad at mapanatili ang balanse ng kapangyarihan sa mga rehiyong kritikal para sa interes ng Amerika. Ipinahayag niya na ang mas malapit na pakikipag-ugnayan sa mga kaalyado ay magbibigay daan sa mas mabuting koordinasyon sa mga isyung pandaigdigan tulad ng terorismo at krisis pang-ekonomiya. Bilang bahagi ng kanyang agenda, plano rin ni Trump na umatras mula sa ilang international agreements na sa tingin niya ay hindi nakabubuti sa Estados Unidos. Ayon sa kanya, ang mga kasunduan na naglalagay ng hindi patas na mga kondisyon sa Amerika ay isang hadlang sa paglago ng ekonomiya at sa kakayahan ng bansa na kumilos ng may kalayaan sa pandaigdigang entablado. Ang pagbibitiw sa mga kasunduang ito ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng ganap na kontrol sa mga desisyong may kaugnayan sa ugnayang panlabas.
Ang mga inisyatiba sa ugnayang panlabas ng Administrasyong Trump ay malinaw na nakatuon sa pagtataguyod ng interes ng Amerika at pagbawas sa mga posibleng panganib na dulot ng globalisasyon. Bagamat nakakaakit ito sa ilang sektor ng lipunan, ang mga hakbang na ito ay patuloy na hinaharap ang iba't ibang reaksyon mula sa mga kaalyado, karibal at kritiko ng Estados Unidos. Ang muling pag-upo ni Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos ay nagdadala ng mga posibleng pagbabago sa relasyon ng Amerika at Pilipinas. Bagamat may mga positibong oportunidad na maaaring lumabas mula sa kanyang mga pulisiya, hindi rin maiiwasan ang ilang hamon na maaaring makaapekto sa kalagayan ng mga Pilipino, lalo na sa larangan ng imigrasyon, kalakalan at seguridad. Ang mahigpit na patakaran ni Trump sa imigrasyon ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa mga Pilipinong nais magtrabaho o manirahan sa Estados Unidos. Ang posibleng paghihigpit sa proseso ng pagpasok ng mga imigrante ay maaaring magdulot ng mas mahaba at mas komplikadong mga hakbang para sa mga Pilipino. Ang mga visa application para sa trabaho, edukasyon, at permanent residency ay maaaring makaranas ng mas mataas na antas ng pagsusuri na maaaring makaapekto sa mga individual at kanilang pamilya. Sa kabila ng mga hamon sa imigrasyon, inaasahang magpapatuloy ang mataas na demand para sa mga Pilipinong manggagawa sa sektor ng pangangalaga sa kalusugan ng Amerika. Ang kakulangan ng mga nurse at caregivers sa bansa ay maaaring magbigay ng oportunidad sa mga Pilipino na may pasok ang kanilang mga kasanayan sa isang kritikal na sektor. Gayunpaman, ang mas mahigpit na pulisiya sa imigrasyon ay maaaring magdulot ng hadlang sa mabilisang pagtugon sa pangangailangan ng healthcare workforce ng Amerika. Ang America First Trade Policy ni Trump ay maaari ring makaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas, lalo na sa kalakalan. Ang mas mataas na taripa na ipinapataw sa mga imported goods ay maaaring magpababa sa kompetitibong posisyon ng mga produktong Pilipino sa merkado ng Amerika. Ang mga pangunahing export tulad ng mga produkto ng agrikultura, electronics, at iba pang raw materials ay maaaring makaranas ng pagbaba ng demand na posibleng makaapekto sa mga negosyong Pilipino na nakadepende sa merkado ng Estados Unidos. Sa larangan ng depensa, ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos ay maaaring magbigay ng pagkakataon para sa Pilipinas na mapalakas ang kapasidad ng militar nito. Sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea, maaaring gamitin ng Pilipinas ang alyansa nito sa Amerika upang humingi ng mas maraming tulong militar. Ang pagkakaroon ng mas malakas na depensa ay isang mahalagang aspeto para sa seguridad ng rehiyon, lalo na sa harap ng mga agresibong hakbang ng ibang mga bansa tulad ng China. Gayunpaman, ang usapin ng foreign aid at tulong militar mula sa Amerika ay maaari ring magbago. Sa ilalim ng America First na advokasya ni Trump, posibleng mabawasan ang tulong pinansyal at pangmilitar sa Pilipinas o magkaroon ng mga karagdagang kondisyon bago ito maipagkaloob. Ang ganitong pagbabago ay maaaring magdulot ng hamon sa mga proyektong umaasa sa suporta ng Amerika, lalo na sa mga larangan ng seguridad, edukasyon at ekonomiya. Sa kabuuan, ang mga plano ni Donald Trump ay nagdadala ng mga pagkakataon at hamon para sa Pilipinas. Habang may mga sektor na maaaring makinabang mula sa kanyang mga pulisiya, mahalaga rin para sa pamahalaang Pilipino na maghanda sa mga posibleng epekto ng mahigpit na patakaran ng Amerika. Ang maingat na diplomasya at matibay na ugnayan sa Estados Unidos ay magiging susi upang mapanatili ang balanseng relasyon sa gitna ng mga pagbabagong ito.